Naalala niyo pa ba ang pakiramdam na kayang-kaya ninyong gawin ng lahat? Ang lakas ng katawan, ang bilis ng pag-iisip, ang daming pangarap na gustong abutin. Ngayon, paglampas ng 70, marami sa atin ang nakakaramdam na isang sikretong sakit na hindi madaling aminin. Ito yung pakiramdam na unti-unti kang nagbabago at ang mga bagay na dati normal lang ay nagiging hamon na. Hindi ito yung pagtanda lang na nakikita sa salamin, kundi yung pagbabago sa loob na minsan ay mahirap intindihin o tanggapin. Ito yung mga bagay na madalas ay ayaw nating pag-usapan, marahil dahil sa takot, sa hiya o sa pag-aakalang tayo lang ang nakakaranas nito. Pero ang totoo, marami sa atin na nakakaranas ng parehong pinagdadaanan. Sa video na ito, tatalakay natin ang 7 pinakamahirap na bahagi ng pagtanda, paglampas ng 70 na halos walang nadlalakas loob pag-usapan. Pero kailangan niyo malaman, hindi ito para takutin tayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at lakas na harapin ng mga ito ng may pag-asa at paghahanda. Kailangan nating pag-usapan ang mga ito para mas maintindihan natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Kaya samahan niyo ako at panoorin niyo ito hanggang sa dulo dahil may matutuklasan kayo na talagang makapagpag-ulat sa inyo. Kung handa na kayo, simulan na natin ng pagtalakay sa unang bahagi na madalas ay mahirap tanggapin. Ang paghina ng katawan at pagkawala ng kakayahang gumawa ng dati madali lang. Naalala niyo pa ba yung panahon na umakyat kayo ng hagdan nang hindi umingal? O nagbuhat ng mabibigat na grocery nang walang kahirap-hirap? Yung pagmama niyo papunta sa malalayong lugar para bisitahin ng pamilya o ang paglalakad ng malayo sa palengke? Para sa marami sa atin, paglampas ng 70, ang mga simpleng gawain nito ay nagiging malaking hamon na. Ang mga butot kalamnan ay tila ba ng hihina. Ang mga tuhod ay kumikirot at ang balanse hindi na kasing tatag ng dati. Ito ang realidad na marami ang nakakaranas, ngunit madalas ay hindi pinag-uusapan dahil sa takot na baka tingnan tayo na mahina o pabigat. Hindi ito pagmamalabis, kundi isang katotohanan na kailangan nating tanggapin at harapin. Ang hirap aminin na hindi na natin kaya ang mga bagay na dati kayang-kaya natin, hindi ba? Yung simpleng pagiko para kunin ang nahulog na gamit o ang paghiga at pagbangon sa kama, minsan napakabigat na gawin. Ang pakiramdam na tila unti-unting nawawala ang kontrol sa sariling katawan ay napakasakit. Nagiging dependent tayo sa iba at para sa mga taong sanay na laging malakas at independyente, ito ay isang malaking dago. Pero tandaan po natin, hindi ito katapusan ng mundo. Ang paghina ng katawan ay natural na bahagi ng pagtanda, pero ang mahalaga ay kung paano natin ito haharapin. Maraming paraan para mapanatili ang lakas at mabawasan ang paghina. Hindi ito na nangahulugang magbubuhat kayo ng mabibigat, pero ang simpleng paglalakad-lakad sa umaga, paggawa ng light stretching exercises o paggawa ng mga gawaing bahay na kaya ninyo pa rin ay malaking tulong. Ang regular na paggalaw ay nakakatulong para mapanatili ang flexibility ng ating mga buto at kalamnan. Mahalaga rin ang sapat na nutrisyon, pagkain ng gulay at prutas, pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa mga pagkaing nakakapagpahina ng buto. Huwag din kayong mag-atubiling humingi ng tulong sa doktor para sa mga supplements na makakatulong tulad ng vitamin D at calcium na mahalaga para sa buto. Ang pinakamahalaga rito ay huwag sumuko sa paggalaw at laging humanap ng paraan para manatiling aktibo sa paraang komportable kayo. Ang pag-aral ng mga bagong paraan para gumawa ng dati mahirap na gawain ay isa ring paraan ng pag-adapt. Halimbawa, ang paggamit ng mga assistive devices tulad ng tungkod o walker ay hindi senyales ng kahinaan, kundi senyales ng pagiging praktikal at matalino para manatiling ligtas at malaya. Ang mahalaga ay ang patuloy na paggalaw at paghanap ng mga paraan upang mapanatili ang iyong kalayaan hanggat maaari. Maging positibo sa bawat araw at ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa inyo ng saya. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang bahagi na nakapapabigat sa puso ng marami, ang lungkot ng pag-iisa at pagkawala sa nakasanayang samahan.
Naranasan niyo na ba yung pakiramdam na tila unti-unting naubos ang mga taong nakapaligid sa inyo? Yung mga kaibigan na kasing edad ninyo ay isa-isang nawala. O ang mga kapatid ay lumilisan na. Ang mga anak at apo ay abala sa kanilang sariling buhay. At kahit na gustong-gusto nilang kasama kayo, meron silang sariling mga obligasyon. Hindi ito nangangahulugang hindi na kayo mahalaga sa kanila. Pero ang katotohanan ay nagbabago ang dynamics ng pamilya at lipunan. Ang dating abalang tahanan ay nagiging tahimik at ang mga tawanan at kwentuhan ay nababawasan. Ang loneliness o pag-iisa ay isa sa pinakamahirap na emosyon na maranasan sa pagtanda. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng tao sa paligid, kundi sa pakiramdam na hindi ka nakonektado sa iba, na tila wala nang nakakaunawa sa iyong pinagdadaanan. Maraming matatanda ang nakakaranas ng depression dahil sa pag-iisa at ito ay isang bagay na kailangan nating pag-usapan ng bukas. Pero may pag-asa pa rin. Ang susi ay ang paghahanap ng bagong paraan para makipag-ugnayan sa iba. Huwag matakot na lumabas ng bahay at nakipag-interact. Sumali sa mga senior citizens club sa inyong barangay o simbahan. Maraming aktibidad doon na makakatulong para makakilala ng bagong kaibigan at magkaroon ng bagong mga interes. Ang pagboluntaryo sa mga gawaing pangkomunidad, kahit na simple lang, ay malaking tulong din para maramdaman ninyo na kayo ay mahalaga at may kontribusyon pa rin. Kung may internet kayo, gamitin ito para makipag-ugnayan sa mga kamag-anak sa ibang bansa o sa mga kaibigan na malayo. Ang video calls ay malaking tulong para maramdaman ninyo ang presensya ng mahal sa buhay. Maari rin kayong sumali sa mga online communities o groups na may parehong interes sa inyo, tulad ng pagluluto, paghahardin o pagbabasa. Mahalaga na maging aktibo sa pakikisalamuha, sa paraan na komportable kayo. Kung minsan ay may bisita kayo, gamitin ang pagkakataong yan para makipagkwentuhan, makipagpalitan ng ideya at tawanan. Ang pagtawa ay nakakagaling ng kaluluwa at higit sa lahat, huwag baliwalain ang pakiramdam ng pag-iisa. Kung napapansin ninyo na tila ba bumibigat na ang damdamin, maglakas loob na kausapin ang pamilya o humingi ng tulong sa profesional kung kinakailangan. Ang pag-aalaga sa mental health ay kasing halaga ng pag-aalaga sa pisikal na kalusugan. Tandaan ng inyong emosyonal na kapakanan ay kasing halaga ng inyong pisikal na kalusugan. At mayroong mga taong handang makinig at tumulong. At ngayon, dadako tayo sa ikatlong bahagi na madalas ay pinagmumulan ng matinding stress, ang pagsakit ng ulo sa pinansyal na problema kahit may pamilya. Marami sa ating mga matatanda ang nakakaranas ng bigat sa dibdib pagdating sa pera. Kahit na may mga anak na nagbibigay o may pensyon, tila ba hindi pa rin sapat? Ang gasto sa gamot, sa check-up, sa pagkain na mas special na at sa pang-araw-araw na pangangailangan ay tumataas. May takot na baka isang araw ay magkulang o mas maging pabigat sa mga anak. Ang isiping kailangan mo humingi ng pera sa mga anak mo na may sarili na ring pamilya at gastusin ay masakit. Ang pakiramdam na tila ba hindi ka na nakakapagdesisyon para sa sarili mong pera o na tila ba limitado na ang iyong mga pwedeng gawin dahil sa kakulangan sa pondo ay napakabigat. Ito ang isang realidad na kahit mayaman o mahirap ay maaaring maranasan dahil ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ay patuloy. Paano natin haharapin to? Ang una at pinakamahalaga ay ang pagpaplano. Kung may kakayahan pa, maglaan ng oras para pag-usapan ang inyong pinansyal na sitwasyon sa inyong pamilya. Mahalaga ang open communication para magkaintindihan kayo. Kung may ipon, maging maingat sa paggastos. At huwag basta-basta magtitiwala sa mga schemes na nangangako ng mabilisang pagyaman. Kung wala namang ipon, tingnan kung may maliit na negosyo o hobby na pwedeng pagkakitaan na kaya pa ninyong gawin. Halimbawa, ang paggawa ng simpleng kakanin, pagtatanim ng gulay sa bakuran na pwedeng ibenta, o ang pagturo ng inyong kaalaman sa mga bata. Mayroon din mga government programs o social welfare services na nagbibigay ng tulong sa mga senior citizens. Mahalaga na alamin ang mga karapatan ninyo at mga benepisyo na pwedeng makuha, tulad ng discounts sa gamot
at bilihin. Kung may mga ari-arian kayo na hindi na nyo kailangan, maaaring pag-usapan sa pamilya kung paano ito magagamit o mapakinabangan para makadagdag sa inyong pondo. Mahalaga ring matutong magtipid sa maliliit na bagay tulad ng pagpatay ng ilaw kung hindi ginagamit o pag-iwas sa pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Higit sa lahat, matuto tayong maging kontento sa kung anong mayroon at maging resourceful sa paggamit ng mga resources na meron tayo. Hindi kailangang magkaroon ng napakalaming pera para maging masaya at kontento. Ang pagiging practical at may kakayahang i-manage ang pera ay isang malaking blessing. Ang kapayapaan sa isip na alam mong mayroong pondo para sa pangangailangan ay mas mahalaga kaysa sa dami ng perang hawak mo. Ngayon, ang kaapat na bahagi na humahamon sa ating emosyonal na tibay, ang pagharap sa sunod-sunod na paglisan ng makamahal sa buhay. Hindi madali ang masaksihan ng isa-isang paglisan ng mga taong malapit sa atin. Ang mga magulang, kapatid, asawa, matalik na kaibigan, ang mga taong nakasama mo sa mahabang panahon ng iyong buhay na nakasaksi sa iyong pagtawa at pagluha ay unti-unting nawawala. Ang bawat paglisan ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa puso. Parang nawawalan ka ng bahagi ng iyong pagkatao. Ang bawat libing ay paalala ng iyong sariling mortalidad at minsan napapaisip ka kung gaano na lang katagal ang iyong huling hininga. Ang pagluluksa ay isang mahaba at masakit na proseso at sa edad na ito, tila ba sunod-sunod ang mga pamamalam. Ang hirap bumangon sa umaga, ang hirap magpatuloy kung ang bawat araw ay paalala ng mga nawala. Ang pakiramdam na naiwan ka ay napakasakit at minsan ay nagdudulot ng matinding kalungkutan at paggalito. Ang mahalaga rito ay ang pagtanggap at ang pagbibigay ng espasyo para sa pagluluksa. Hindi ninyo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Kung gusto ninyong umiyak, umiyak kayo. Kung gusto ninyong magkwento tungkol sa kanila, magkwento kayo. Mahalaga na iproseso ang sakit at hindi ito itago. Kung may pamilya kayo, kausapin sila. Ang pagbabahagi ng inyong nararamdaman ay makakatulong para gumaan ang inyong loob. Kung wala kayong pwedeng kausapin, subukang sumali sa mga support group. May mga grupo ng mga tao na nakakaranas din ng pagluluksa at makakatulong silang magbigay ng unawa at kalinga. Ang paghahanap ng mga gawain na nakapagpapagaan ng loob tulad ng pagdarasal, pagbabasa ng mga inspirasyon na aklat o pagbisita sa mga paboritong lugar ay makakatulong din. Mahalaga rin ang pagbibigay ng respeto sa proseso ng pagluluksa at huwag madaliin ang sarili na maging okay agad. Ang mga alaala ay mananatili at ang pagmamahal na ibinigay at tatanggap ay hindi mawawala. Sa bawat taglisan, may bagong aral at bagong pagpapahalaga sa buhay na natututunan. Ang pagiging malalim na nakakaintindi sa proseso ng buhay at kamatayan ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan. At ngayon, ang ikalimang bahagi na madalas ay hindi napapansin. Ang hamon ng pagbabago ng papel sa pamilya at lipunan. Pipino. Ang mga matatanda ay tradisyonal na itinuturing na haligi ng pamilya, ang pinanggagalingan ng payo at karunungan. Pero paglampas ng 70, nagbabago ang dynamics. Ang mga anak na dati mong inalagaan ay sila na ngayon ang nangangalaga sa iyo. Ang mga desisyon na dati mong ginawa ay sila na ngayon ang gumagawa. O mas madalas ay sila na ang kinokonsulta. Minsan, nakakaramdam ka na tila ba nawawala ang iyong otoridad o ang iyong boses ay hindi na pinapakinggan. Ang dating ikaw na malakas at laging may kontrol, na yon ay tila ba nagiging tagamasid na lang. Ito ay isang masakit na pagbabago para sa marami, lalo na sa mga taong sanay na laging nasa sentro ng mga kaganapan. Ang pakiramdam na tila ba nabawasan ang iyong halaga o pagkakakilanlan dahil nagbago ang iyong papel ay napakabigat. Maaring makaramdam kayo ng kawalan ng purpose, lalo na kung kayo ay kakatapos lang magretiro mula sa trabaho na nagbigay sa inyo ng identidad sa loob ng maraming taon. Paano natin ito haharapin?
Ang una ay ang pagtanggap sa pagbabago. Hindi ito nangangahulugang nawawala ang inyong halaga. Nagbabago lang ang inyong paraan ng pagbibigay halaga. Patuloy na makialam sa mga desisyon ng pamilya sa abot ng inyong makakaya at kagustuhan. Ibahagi ang inyong mga karanasan at kaalaman dahil ito ang kayamanan na walang katumbas. Maraming aral ang matututunan ng mga mas bata mula sa inyong mga kwento. Maghanap ng bagong papel o hobby na mabibigay sa inyo ng pakiramdam ng kabuluhan. Pwede kayong maging kwentista sa inyong mga apo, magturo ng mga luma at tradisyonal na gawain, o magsimula ng bagong libangan tulad ng pagpipinta, paghahardin o pagbabasa. Ang mahalaga ay patuloy na magkaroon ng mga bagay na pinakakaabalahan at nagbibigay sa inyo ng saya at pag-asa. Ang pagiging matanda ay hindi katapusan ng pag-aaral at paglaki. Ito ay isang bagong yugto kung saan marami pa kayong pwedeng gawin at ibahagi. Ang inyong papel ay nagiging mas marunong at mapagbigay at yan ay isang dakilang bagay. Iparamdam sa inyong pamilya na handa pa rin kayong maging bahagi ng kanilang buhay at maging bukas sa mga bagong ideya at paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagsuporta. Ngayon, dumako tayo sa ika-6 na hamon na kinakaharap ng marami. Ang labirint ng kalusugan at medisina na nakakalito. Paglampas ang 70, tila ba nagiging mas komplikado ang usaping pangkalusugan? Mas dumarami ang mga gamot na kailangan inumin, mas madalas ang pagpapatingin sa doktor at mas maraming resulta ng laboratorio ang kailangan intindihin. Ang isang sakit ay humahantong sa isa pa. At minsan, tila ba hindi na nauubos ang listahan ng mga nararamdaman. Ang pag-navigate sa sistema ng ospital at PhilHealth, ang pag-unawa sa mga side effects ng gamot, at ang pag-alala sa lahat ng appointment ay nakakabaliw. Ang takot na magkasakit ng maluba at maging pabigat sa pamilya dahil sa gastos ay isang malaking pasanin. Ang pakiramdam na tila ba hindi na kayong may kontrol sa inyong kalusugan, kundi ang mga doktor at gamot ay napakabigat. Ang hirap din minsan na maipaliwanag ng maayos ang inyong nararamdaman sa doktor o ang pakiramdam na hindi kayo naiintindihan. Para harapon ito, ang pinakamahalaga ay ang pagiging proaktibo sa inyong kalusugan. Maging kaalyadong inyong doktor, magtanong ng marami, huwag matakot na linawin ang mga bagay na hindi nyo naiintindihan. Kung mayroon kayong pamilya na mapagkakatiwalaan, isama sila sa inyong mga check-up para may kasama kayong nakikinig at nagtatanong. Magkaroon ng listahan ng lahat ng inyong gamot kung kailan iniinom at para saan, at ipakita ito sa bawat doktor na inyong pupuntahan. Maglaan ng oras para mag-research tungkol sa inyong kondisyon, pero siguraduhin na ang source ng impormasyon ay mapagkakatiwalaan at nanggagaling sa mga eksperto sa kalusugan. Higit sa lahat, sundin ang payo ng doktor, pero huwag kalimutan ang papel ng lifestyle sa inyong kalusugan, ang tamang pagkain, sapat na tulog at regular na paggalaw ay malaking tulong para mapanatili ang inyong kalusugan. Huwag ding balewalain ang mental health dahil malaki ang epekto nito sa physical health. Ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa inyong doktor at pamilya at ang pagiging maalam sa inyong kondisyon ay magbibigay sa inyo ng kapayapaan ng loob. At ngayon, ang huling bahagi na pinakamahirap tanggapin at madalas ay pinagmumulan ng matinding kalungkutan at takot, ang takot na magiging pabigat o hindi na maalaga. Ito marahil ang pinakamabigat sa lahat ng pinagdadaanan ng isang taong nagkakaedad. Ang takot na baka dumating ang araw na maging pabigat ka na sa iyong mga anak o sa pamilya. Yung pakiramdam na wala ka ng silbi, na wala ka ng ambag, at ang presensya mo ay nagiging pasakit na sa iba. Ito ay isang masakit na pag-iisip dahil sa kulturang Pilipino, ang mga magulang ay lagi nagbibigay at nag-aalaga. Ang ideya na ikaw na ngayon ang nangangailangan ng tulong ay mahirap lunukin. Ang pag-aalala na mawawala ang iyong dignidad o ang iyong pagkatao ay napakabigat. Maraming matatanda ang nag-aatubili na humingi ng tulong kahit na kailangan nila dahil sa takot na maging pasakit. Ayaw nilang maging alalahanin, ayaw nilang maramdaman na hindi na sila mahalaga
o hindi na sila kailangan. Pero ang totoo, ang inyong presensya ay regalo, hindi kayo pabigat. Ang inyong mga anak ay nagmamahal sa inyo at ang pag-aalaga sa inyo ay isang paraan para suklian ang lahat ng pagmamahal at paghihirap na ibinigay ninyo sa kanila. Ang inyong karunungan, ang inyong mga kwento, ang inyong pagmamahal, ito ang mga bagay na patuloy ninyong maibibigay at walang katumbas. Upang labanan ang takot na ito, ang unang hakbang ay ang pag-usapan ito ng bukas sa pamilya. Iparamdam sa kanila ang inyong pag-aalala at makinig sa kanilang reassurance. Mahalaga na maintindihan ninyo na ang pagtulong sa inyo ay hindi pa sakit, kundi isang pribilehiyo para sa kanila. Ipagpatuloy ang paghahanap ng mga paraan para maramdaman ninyo na kayo ay mahalaga kahit sa maliit na bagay. Mag-alaga ng halaman, magbasa ng libro sa mga apo o magdasal para sa pamilya. Ang bawat maliit na kontribusyon ay mahalaga. Ang pagiging mapagpasalamat at pagpapahalaga sa bawat araw ay makakatulong din para mabawasan ang takot na ito. Hindi kayo pabigat. Kayo ay isang kayamanan na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pagmamahal. Ang pagbibigay ng ngiti at pagtanggap ng pagmamahal ay malaking bagay na rin. Ngayon, Nescom, balikan natin ang 7 mahirap na bahagi na ating tinalakay. Pinag-usapan natin ang paghina ng katawan, ang lungkod na pag-iisa, ang pinansyal na pagkabahala, ang pagharap sa pagdisa ng mahal sa buhay, ang pagbabago ng papel sa pamilya, ang pagkalito sa sistema ng kalusugan at ang takot na maging pabigat. Alam kong mabibigat ang mga paksang ito pero mahalaga na malaman natin ang mga ito upang makapaganda at makaharap ng may lakas ng loob. Ang bawat isa sa atin ay dadaan dito o nakakaranas na nito at hindi kayo nag-iisa. At heto na ang sorpresa na ipinarako sa inyo sa simula. Ang pinakamahirap na bahagi sa pagtanda ay hindi ang mga problema ito mismo, kundi ang pagtangi nating pag-usapan ang mga ito. Ang totoo, ang pinakamalaking hamon ay ang pagharap sa mga ito ng mag-isa, sa dilim, ng walang kausap o kapares. Ang pinakamalaking sorpresa ay ito. Ang mga hamon na ito, pagamat mahirap, ay nagiging mas magaan kung haharapin natin ng may bukas na isip, may lakas ng loob na magsalita at may pagtanggap sa tulong ng iba. Ang pagbabahagi ng inyong mga pinagdadaanan ay hindi tanda ng kainaan, kundi ng tunay na lakas. Ang paghingi ng tulong ay hindi pagiging pabigat, kundi pagiging matalino. Kaya, kung mayroon kayong mga naisip o nararamdaman tungkol sa mga paksang ito, huwag mag-atubiling ibahagi sa comments section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon at tulong sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at naramdaman ninyo na nakatulong ito sa inyo, pakipindot lang po ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makakatulong na content na tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Tandaan, hindi natatapos ang buhay sa pagtanda. Bagkus ito ay isa pang yugto ng paglalakbay. Mabuhay ng may kaligayahan at kapayapaan sa bawat edad. Live your best life at every age. Maraming salamat.